We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. Inianunsyo ni United States President Donald Trump na aalisin ng US government ang sanctions sa oil-producing countries para mapanatiling mababa ang presyo ng enerhiya kasabay ng nangyayaring gyera ng US at Israel laban sa Iran. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis sa nakalipas na 24 oras, kung saan umabot sa $90 hanggang $120 per barrel ang presyo ng crude oil. The long-run oil supplies will be dramatically more secure without the threat of Iranian ships, drones, missiles, nuclear menace, or anything. Ilan sa mga bansa na may umiiral na US sanctions sa langis ay Russia, Serbia at Venezuela. Ayon sa ulat, posibleng bawiin ng US ang sanctions sa Russian oil upang guminhawa ang supply sa mga bansang nakadepende dito gaya ng bansang India. Kasabay ng planong pagbawi sa ilang oil sanctions, nagbanta naman si President Trump na aatakihin ang Iranian forces na magtatangkang harangin ang pag-usad ng oil tankers sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, ilang tankers ang patuloy ng nakakadaan sa Strait of Hormuz, subalit nagpapatay ang mga ito ng AIS transponder bago pumasok sa nasabing shipping lane at muli nilang sinuswitch on paglabas. Kamakailan din, sinabi ng Iran na tanging ang mga oil tankers lamang ng China ang kanilang pinapayagang dumaan sa Strait of Hormuz at ang alinmang bansa na tutulong sa US at Israel ay hindi nila papayagan. Kasabay nito, nangako ang US President na sisiguraduhing ligtas ang passage at movement sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang gyera. The Strait of Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. Sinabi rin ni Trump na posibleng matapos na ang bakbakan sa Middle East dahil unti-unti nang humihina ang puwersa ng Iran. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.